po, Kasosyo Arvid. Welcome po. Thank you po. Yan. Pa-signal lang kami, Sir Bert, kung okay na po tayo. Fuck you. Thank you po. Okay. Naka-live na. Masyado naman tayong So, behave dito. Naka-live na po. Naka-live na po. So, check muna po tayo ng ating mga mic. So, Tito Tess, pa-check po ako ng mic. Mic test, okay na? Okay. Sir Romel, pa-check ako ng mic. Mic test. Open Sir Jerry, pa-check po. Okay. Okay. Sir Jerry, pa-check po. Yes, good afternoon po sa inyong lahat. Okay. Sir Bert, pa-check po ako ng mic. Pass. Sir Marvin, pa-check po ako ng mic. Nandiyan ba Sir Marvin? Hello, Sir Marvin? Nasa pwesto Okay. niya ata. Marvin? Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. Hello, Mike. And Kasosyo Arvin, pa-check po ako ng mic. Testing. Ay, ganda Okay na naman. po. Ganda ng mic. Ganda ng mic ni Kasosyo Arvin. Yan. So, good afternoon po, IB Mac family or Batang Balintawak family. Andito po ulit ang Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration na ginaganap namin every Wednesday. And pinag-uusapan po namin dito ang mga issue ng agri trading, magmula sa kliyente, farmers, logistics, at iba pang area ng agricultural trading problem natin dito sa Pilipinas. So, nag-invite kami ng mga iba't ibang klaseng visitors na sa logistics, sa client, sa supplier, and sa farmers po upang makakuha ng idea kung paano natin susolusyonan yung mga problema kinakaharap natin sa agri-sector. So, kasama natin ang team natin ngayon and ang ating bisita po. Sir Jerry, pakilala po kayo. Yeah, good afternoon po ulit. I'm Jerry Larcia o Batang Balintawak, in charge po sa sales. Thank you po. Sir Dean, pwede po kayo mag-open ng camera and mic. Ano ba, Sir Marvin? So, okay, kasama natin Sir Marvin Esquera, ang aming consultant sa HR and marketing. And Hello po. Good afternoon po sa inyo. Hi, Sir Arvin. Welcome po sa ating IB mga. Opo. Yan. So, good afternoon. Nandito na naman po kami ulit. Pasensya na, medyo na late. Yung papayos kasi. yan, kasama natin, okay. Kasama din natin si Sir Romel, ang bago nating hired as operation sa Bagsak. Hello po. Hello din. And ayun. And ang ating quality assurance from UK. And ayun, shoutout pala kay Sir Angelbert and Sir Saldi ang ating support. And sa asawa ko si Rhea, nasa tabi ko po, ayaw magpakita sa camera. And kay Tita Tess Molina, ang aming quality assurance na yan, Tita, sa iyo na po ang honor na ipakilala ang ating bisita. Parang Kasosyo Arvin, medyo kami ngayon, parang super behave kami naman ngayon. Kasi nandito ka. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Nandito ulit tayo sa Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group. Ito po ang ating mga kasama sa team, ang supportive na na Jerry, si Erwin, si Marvin, saka ang ating bagong operation na nagtatao sa Clover, si Romel. Isa rin po siyang kasosyo, patay na sa kasosyo, si Elizalde at saka si Bert. Marami pong salamat. So sa mga viewers po natin, ginaganap po natin ang IB Mac Forum every Wednesday po from 5 to 6. Sa araw po na ito, ito-draw rin namin ang unang raffle na yun yung full body massage for 2 at saka yung 2 air ticket show sa Clark City air balloon
ticket show. So ito-draw po natin mamaya yan. At saka marami rin pong salamat sa mga sumusubaybay, yung mga kasama namin sa KMG, Kasosyo Malupit Group, at ganoon din sa mga miyembro at nasa loob ng Kasosyo app. Yun yung aming tambayan sa loob. Maraming salamat. Shoutout nga pala kay Kasosyo Chedi, nagtatry siyang manood sa California at ganoon din si Kasosyo Chedi sa UK. So marami pong salamat sa inyo. So introduce na po natin ang ating guest ngayon. Hindi po namin kami nag-grill ng mga question dito. Gusto lang po namin malaman na siya ay isang napakalupit na businessman. At doon ko rin siya nakilala sa pagbablog niya sa YouTube. Marami po ako natutunan sa batang ito. In my age, on my age, talagang totoo po yung kanyang sinasabi at hindi kanya hindi kanya i-scam. Kasi po yung sinasabi niya at nararamdaman po namin yun at na-experience namin yun. Yung tinatawag yung kasi nanood kami kanina ng online coaching ni Stephen Bartlett. So yung pinaka batang sa Dragons din. Yung sinasabi nga niya na ito yung bata pa lang na nakilala niya na kasi he lived by experience. So yung kanyang success hindi naman yun yung naging successful, hindi na i-live by experience yung kanyang business. Yan yung naging buhay niya kaya siya naging ganon. So kasama yun sa journey. Ganyan po si Kasosyo Arvin. So maraming salamat. Ito po siya, introduce ko na. So siya po ang nagbigay sa amin ng motivation at saka malaking may nakita kaming door na pwede namin papalang pasukin na mag-asawa. Kasi dito sa UK medyo boring ang buhay. Pasok sa work, balik sa work, kasama yung pamilya mo, kumain ka sa labas, and you can buy anything you want, you can afford anything you want, lalo na kung ikaw ay nandun sa top management. So, pero boring ang buhay dito. So yun ang in-acknowledge ng mag-asawa na mag-journey tayo na hindi tayo masasawi. Ayoko naman banggitin na nasawi kami sa family namin kung hindi. At humanap kami ng paraan para magiging productive pa at saka magkaroon ng kami ng motivation at mag-continue at makatulong sa ibang tao. So yun ang naging motivation namin. Nakakilala namin si Kasosyo Arvin. So ito na po, ipapakilala natin. Siya po ay isang entrepreneur at napakalupit. At siya po ang lead ng Kasosyo Malupit Group at ang founder ng Kasosyo app. So na Kasosyo Arvin, ito po si Kasosyo Arvin Orubia. Ay, magandang araw po sa lahat sa BBM, sa buong grupo ng Batang Balintawak. Kila Kasosyo Tess, kila Kasosyo Erwin, kila Sir Jerry, kila Sir Marvin. Thank you po sa pag-invite sa akin. And samahan tayo ni Lord sa hapon na to na may ma-produce tayong valuable sa mas maraming tao, syempre. Yun lang, hindi ko alam kung paano tatakbo yung flow nyo. Basta dito lang po ako sa inyo, nakasuporta from the very beginning sa mga nanonood. Naniniwala talaga ako personal na ang pag-asa ng Pilipinas hindi kung sino nakaupo sa gobyerno. Ang pag-asa ng Pilipinas, hindi sa utang na galing sa ibang bansa. Ang pag-asa ng Pilipinas, yung mga Pilipinong entrepreneur. Yun ang pinaniniwalaan ko from the very beginning. Na-realize ko yan mula pa nung EDSA Revolution 2. Bata pa ako noon. Kaya yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya nagsumikap ako na ma-figure out kung paano magnegosyo sa Pilipinas. Kahit na mas maraming opportunity sa labas ng Pilipinas. Pero ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon na magnegosyo, may limitasyon. Kung isa kang Pilipino, ilang negosyo lang kaya mong i-execute. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos kasi narigaluhan ng henerasyon natin ng Kasosyong Malupit Group, etong grupo natin. Grupo ng mga nagsusumikap na Pilipino, na negosyante, yung talagang nagne-negosyo. May negosyo kasi na budol lang laban. Sa grupo ng Kasosyong Malupit Group, tunay na negosyo talaga.
At isang naging blessing na lumabas ang Batang Balintawak na ginamit ang buong prinsipyo ng Kasosyong Malupit Group na magsimula sa kung anong meron ka, papunta sa ma-scale mo nationwide or pati international, syempre papunta tayo doon. Kaya from the very beginning ng Batang Balintawak, full support talaga ako sa execution ng Batang Balintawak. Kasi yung execution model ng Batang Balintawak, ang isa sa pinaniniwalaan kong the best na strategy kung paano lumago ang isang Filipino enterprise. Ang halimbawa niyan talaga ay yung istorya ng BBM. May Pilipinong malupit katulad ni Kasosyong Erwin na nasa Pilipinas na may negosyong tunay at may katuwang na Pilipino rin na nasa abroad na kung saan sumusuporta, gumagabay organizationally dun sa Pilipinong negosyante. Kasi sa Pilipinas, wala ganong structure ang utak ng negosyante. Isa rin akong biktima niyan. Pero kapag lumabas ka naman ng bansa at napunta ka sa bansang maayos na, structured lahat doon, organized. Kaya yung experience na yon pag sinama sa negosyo ng isang Pilipino, ayan ang kalalabasan. Tulad ng Batang Balintawak. Nagsimula sa napakasimpleng negosyo, pagbebenta ng gulay. Ngayon, technology company na at tumutulong talaga sa komunidad, especially sa mga bottom natin na mga farmers na talagang tinutulungan nila na ma-distribute yung kanilang mga produkto sa magandang presyo na hindi sasabutahihin ng mga nasa gitna. Kaya lahat ng matutulong ko sa Batang Balintawak, full support ako dyan dahil pinagdadasal ko na magtagumpay ang Batang Balintawak. Kasi pag napatunayan ng Batang Balintawak na negosyo sa grupo nyo, yan ang pwedeng maging ehemplo ng madami. OFW na sa ibang bansa, sumuporta sa tunay na negosyanteng Pilipino, matagal man pero magtatagumpay at magtatagumpay din yan sigurado. Pwede namang OFW yung nasa ibang bansa, suporta sa kamag-anak nila, yun nga lang, hindi tunay na negosyante. Magkaiba kasi yun. Sumuporta ka sa kamag-anak mo lang for the sake na mabigyan sila ng trabaho. Pero pag wala kasi sa kanila yung entrepreneurial spirit, pag wala sa kanila talaga yung kahit magkanong pondong iabot mo sa kanila, isuporta, walang mangyayari. Kaya kahit hindi magkamag-anak sila kasosyong Tess, sila kasosyong Erwin, tumatakbo yan kasi nasa DNA nyo yung pagiging negosyante talaga, pagiging entrepreneur. Yun yung common ground. Kaya kahit marami tayo pinagdadaan ng mga struggle, challenges, tuloy lang at ano na ang bilang, magdadalawang taon na ba ang Batang Balintawak at lagi akong saksi at updated sa mga struggle, especially no sa Batang Balintawak. Kaya I feel so much entitled kapag nagtagumpay ang Batang Balintawak. Mararamdaman ko rin na nagtagumpay din ako, personal ha, kahit hindi ko negosyo ang Batang Balintawak, pag nagtagumpay ang BBM. Hindi ko man negosyo pero magiging sobrang saya ko pag nakita ko yun ang nangyayari sa Batang Balintawak. Kaya tuloy nyo lang po at kung anong matutulong ko sa inyo mula sa simula, lagi naman ako nandito lang po para sa inyo. Schedule lang natin syempre. At ngayong ginagawa nyo itong forum na to, hindi ko nasasabi sa inyo pero saludo po ako sa ginagawa niyong effort na to. Etong effort niyo na magkaroon ng forum na ganito, hindi to madaling gawin. Alam ko yun, hindi to madaling gawin. Sobrang daming preparasyon at stress level para makapag-produce ka ng ganitong broadcast. Kaya tuloy niyo lang po ito at salamat at napabilang po ako sa guest niyo ngayong hapon. Sa mga nanonood, please support natin ang Batang Balintawak. Okay, ano matutulong ko sa inyo? Paano matatakbo tong show natin? Na ano kami, talagang starstruck na naman kami kasi nandito ka. Pero agad po, gano'n. Arvin, alam mo ba, kinakabahan na mula pa kaninang umaga at saka kagabi. Sabi ko, huwag kang kabahan. Sabi ko, kasi nga siya mag-host. Parang nagpuhan lang din. So sabi ko, gawa ka ng top 10 question mo. Sabi ko, gagawa ako. So based dun sa yung Integrated Bagsakan Multi-Collaboration Group, nabuo naman yan noong last June.
Mhm. So nagpunta sila sa mga farmers dyan sa NBAT, sa Aritao, sa Cagayan. So marami na kaming Opo. enroll na mga cooperative at saka mga direct na local government na network namin. So sabi ko sa Mhm. kanila, hatak ako ng forum kasi may mga question kami dun sa kabuuan ng sa sistema ng agriculture in terms dun sa business side at saka dun sa paano mina-market, paano mo Mhm. siya kina-count yung sales mo. Kasi sa tutusin, yung mga farmers busy sa farm. Wala silang Mhm. time na makipag-ganito o forum man lang. Pero sila yung nagiging left behind na hindi nila nare-realize o ng lahat ng nasa businesses napaka-importante kasi hindi tayo magkaka-produce ng mga restaurant kung walang mga product. So doon talaga kami nagsimula. Although napakarami namin ding mga hindi mo na masasabing failure kundi mga mistakes na steps na talagang it causes us something. Naging profit and loss namin 'yon. But ito yung nabuo. So may mga tanong kami Kasosyo Arvin. Yes po, opo. Oo, kung magtatanong lang kayo, so sa mga viewers po, pwede naman kayo mag-question, pero sorry kayo, may exclusivity kami dito. Hindi pala. Welcome po kayong lahat. Welcome po lahat. At saka sa mga nandun sa viewers, so magtanong lang po kayo kasi nandito si Kasosyo Arvin. Pwede niya po kayo sagutin. So ito, may tanong ata si Kasosyo Erwin, Kasosyo Arvin. So yan na, Yes Erwin. po. Kinikilig na Yan. naman yan. Nakikita ka. Yan. Thank you sa oportunidad na makadalo ka dito sa forum namin Kasosyo Arvin. And sa rin po sa nag-inspire sa amin kung bakit namin binuo itong podcast. Podcast pa kung tawag ito o forum, live forum Forum po. Yes, naman. oo. Podcast Tama. yan. Ayun, gusto ko muna i-shoutout yung mga kasosyo natin dyan, kasosyo Loris ng Australia, kasosyo Arvin, nanonood po sila. Kasosyo Suset, yan, marami pong nanonood. Nagulat kami ngayon, nag-spike yung natin viewers sa 48,000. Ay, kasi nandiyan si Kasosyo Arvin. 48,000 na. Ah. Yan. Shoutout po sa lahat ng sumusabata sa Batang Balintawak. Gusto ko muna magpakilala ulit. Erwin Negrito po, ang Batang Balintawak na-inspired ng Kasosyo Malupit Group and Kasosyo Tambay, Kasosyo App. Nandiyan yung mga tunay na na pwede nyo makasama dun sa journey nyo or makausap nyo kung wala kayong makausap. Nandiyan yung mga OG ng mga business, tunay na business yung entrepreneur na sumusolve talaga ng mga problem sa community natin. So, yun, muli, Kasosyo Arvin, salamat na-starstruck pa rin ako. Ewan ko ba't ang lamig ng kamay ko. Nakailang forum na kami pero hindi pa rin iba pa rin pag kasi Kasosyo Arvin may starstruck pa rin, factor pa rin. Kasosyo Arvin, salamat po sa time na binigay niyo po. And yun pa, itong forum naman po natin is parang kwentuhan lang din po na na tatalakayin yung mga question na na-encounter namin sa journey na to, sa mga tanong ng farmers, tanong ng restaurant owner, food business, sa logistics, sa iba't ibang sektor ng agriculture natin po. So, yung unang question na tatanong ko sa Kasosyo Arvin is, kung mabibigyan ka ng oportunidad na itackle ang business agriculture o Department of Agriculture, ano yung tatlong issue na gusto mong isolve? Na gusto mong i-priority na ma-solve dun sa kung mabibigyan ka ng opportunity na matackle yung Department of Agriculture trading natin dito sa Pilipinas, ano yung tatlong top issues na gusto mong masolusyon? Number one agad, standardize yung output. Yan yung numero uno. Standardize yung output. Wala na akong number 2 sa number 3 eh. Isa lang talaga ang problema ng agri natin. Hindi standard ang output. Ang malaking consumer kasi ng mga farmers o agriculture, hindi naman talaga yung mga household. Ang malaking consumer talaga yung mga negosyo, yung mga restaurant. Kung makikita nyo ang supply chain ng mga restaurant dito sa Pilipinas, hindi galing sa loob ng Pilipinas yung mga supply. Karamihan. Bakit? Kasi hindi standard. Hindi standard yung sukat ng output. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Magagaling nga tayong magtanim. Marami tayong taniman. Ang problema, hindi pantay-pantay ang sukat.
Yan lang ang problema ng agri natin, kaya hindi tayo makasupply sa labas at saka hindi tayo makasupply sa loob. Natatandaan niyo yung problema ng isang restaurant dati mga 2 years ago, nawalan sila ng supply ng patatas. Dahil nawalan sila ng supply ng patatas, sa ibang bansa galing kasi yun, naipit dahil merong something nangyari sa mundo, naipit yung supply ng patatas. Meron tayong patatas sa Pilipinas. Ang problema, hindi nila mabili. Ba't hindi nila mabili yung patatas natin? Kasi hindi pantay-pantay yung sukat. Hindi standard yung output. Kaya kahit na may mabibiling patatas sa loob ng Pilipinas, mas dinesisyonan nila na mag-out of stock na lang ng French fries. Yun ang halimbawa ng may produkto tayo pero hindi standard ang sukat. Imposible namang hindi quality yung patatas natin. Kalidad dyan. Yun nga lang, hindi pantay-pantay. Kung mag-i-implement ang kung anumang ahensya ng gobyerno, yan ang dapat tuunan ng pansin. Yung sukat ng output. Dapat pantay-pantay ang sili, dapat pantay-pantay ang patatas, dapat pantay-pantay ang tanda ng karne pag sinupot, hindi yung iba-iba. Malaki kasi ang pinagkaiba ng quality ng 3 weeks sa 4 weeks. Malaki pinagkaiba ng output sa pagkain ng sukat na 1 inches at saka ng 2 inches. Magkaiba yun. Standardize ang problema natin. Bakit kumukuha ng produkto ang mga restaurant, bawa sa Pilipinas, sa ibang bansa pa? Alam niyo kung bakit? Kasi sukat ang laman ng isang supot. Kung anong laman ng isang supot ngayon, pag bumili sila bukas sa isang buwan, yun pa rin yung laman. Standard. Ang restaurant kaya nagtatagumpay kasi standard. Bukod sa masarap, kaya masarap kasi standard. Pag ang lasa ng pagkain sa isang restaurant paiba-iba, hindi magiging malupit na restaurant yun. Kaya malupit yun kasi pare-parehas ang lasa. Yun ang struggle ng supply chain natin dito sa Pilipinas. Mula sa farmers na nakakapagtanim naman, may output naman, kaya namang mag-produce, kaso hindi pantay-pantay ang sukat. Diniscuss ko ng napakahaba ito nung kasosyo week natin. Isang buong araw ko to diniscuss. Dahil naniniwala ako na isang dapat nating mabuo na tutukan na negosyo sa loob ng Pilipinas yung pag-standardize ng sukat ng mga output ng agriculture natin. Ang problema, yung mga pantay-pantay ang sukat, nakukuha pa sa ibang bansa. Yung natitira sa atin dito, yung latak-latak na, yung hindi pantay-pantay. Alam nyo ba ang dalawang saging, pag may isang saging dyan na may tuldok na itim, hindi na parehas ng sukat yun. Iba yun. Dapat pare-parehas na walang tuldok na itim. Yun ang standard na sinasabi ko. Walang nagtatrabaho para maging standard ang agriculture nating produkto. Ang lumalabas sa atin dito, mga raw material. Kaya bibili ng murang raw material na galing sa mga agri na farmers kasi sasabihin, mura lang yan, mura ko lang bibili niya. Bakit? Hindi pantay-pantay eh. Pag tinignan mo yung isang truck na saging, kalahati doon may itim, kalahati wala. Pero pag prenesyoan yun, presyong may itim yun. Iba ang presyo ng isang truck na saging na walang itim ang kada isang saging sa isang truck na kalahati doon may spot na itim. Make sense? Naiintindihan ba? Malalim pinagugutan ko kasi personal kong problema yan sa restaurant namin. Personal kong struggle yan. Ang dami naming raw mats na kailangan. Nung naghanap kami sa locally, ang problema wala makapag-provide ng consistent, ng standard na output. Yung presidente at head chef namin na si Chef Jet Umali, napakasela nun. Hindi mo pwedeng bigyan yun ng iba ngayon, iba bukas. Hindi pwede yun. Dapat pare-parehas ang sukat, ang output. Hindi yung ngayon lang maganda yung karne, bukas mataba na o kaya malitid na. Hindi pwedeng supplier yun. Nakakapag-provide lang madalas niyan, yung imported. Yun ang nakakasama ng loob. Maraming supplier sa Pilipinas. Ang problema, hindi pantay-pantay. Kaya hindi nyo na ako dapat tanungin ng tatlong idea ko na dapat solusyonan o oportunidad na tutukan. Hindi kailangan ng tatlo. Isa lang. Yung pagiging pantay-pantay ng sukat na yan. Yan ang matutukan. Ang dami nating mabebenta sa mga restaurant sa loob ng Pilipinas at saka, syempre, sa restaurant sa labas ng Pilipinas. O sige, baka abutin ako ng 2 oras i-discuss yung standard na yan eh.
Ayun lang sagot ko, Asosyo Erwin. I-stop ko na muna doon. Okay. Thank you, Asosyo Arvid. Napakagaling nung input na yun. Isang sagot lang pero tapos na yung forum. Tapos na. Ayun, kaya Tapos pala, na no, voting. maisingit ko lang. Kaya full support ako sa Batang Balintawak. Kasi yung negosyong tinatayo nyo, ginagawa nyo, nakikitaan ko yan ng future na kayo ang pwedeng magtrabaho na i-standardize ang output ng mga farmers natin. Kayo ang mag-demand, tumulong sa kanila na dapat ang patatas pantay-pantay ang sukat. Dapat ang sili pantay-pantay ang kulay. Kayo ang pwedeng tumulong sa kanila, magpaliwanag kung gaano kahalaga yon. Hindi lang magtanim na magtanim. Dapat pantay-pantay kasi ang large na quantity ng order ng mga agri-products mga negosyo. Ang negosyo, gagi ko sinasabi, pag hindi ka standard, hindi ka consistent, hindi ka magiging malupit na negosyo. Kaya ang Batang Balintawak, pinagdadasal ko na matuloy-tuloy niya, maging profitable talaga, maging sobrang profitable ang Batang Balintawak para kayo makapag-invest, para maging standard ang mga farmers natin. Dalawa kasi ang solution para maging standard ang output ng mga agricultural sector natin. Number 1, kaalaman, syempre. Kailangan nila maintindihan ang kahalagahan ng pagiging standard at kung paano maging standard. At pangalawa, equipment. Mahirap maging standard kung aasa tayo sa bawat kamay lang natin. Para maging standard ang output, mainam na equipment ang tumatrabaho kasi mas standard yung makina, syempre. Yan ang dalawang nakikitaan ko. Walang problema sa bibili. Ang problema, wala makapag-provide nung gustong bilhin ng mga negosyanteng Pilipino dito na may mga consumer na negosyo, consumer na kainan. Ilan ba? Sabihin na nating 70. Hindi, ayoko na magsabi ng numero, wag na. Basta naiintindihan ko yung problema sa hindi standard at saka nakakalungkot na bibili ka na local, hindi mo pa magawang makabili local kasi nga hindi pantay-pantay ang sukat. Okay, ayos na muna yun. Kaya God bless sa Batang Balintawak. Yan sinasabi ni Kasosyo Arvin, actually, personal na problema din namin as ang kliyente namin is mga factories, restaurants, and mga komisaris na lahat sila nakadepende sa standard. Standard na sukat, timbang, kulay, klase, variety. Marami, ang mga restaurant kasi natin dito sa Pilipinas, nakakalungkot man, halos 90% galing sa ibang bansa ang supplies. Yan yung pinakakatotohanan na nararanasan ng mga business owner dito lalo na sa food industry. So, yan talaga yung dinadasal din namin Kasosyo Arvin kung paano namin maturuan na may standard and makapagbigay ng equipment sa susunod na panahon siguro pag may kakayanan na po ang Batang Balintawak na solusyonan yung issue na to. And yun, maraming salamat kasi na i-share mo dito sa forum na to na isang valuable na knowledge para sa lahat, sa farmers, sa supplier, sa client na yun, maging awareness na dapat maging standard na yung agricultural sector natin na na matouch nila yung farmers natin, ang itanim is standard. Yan. Thank you Asosyo Arvin. So, yung second question, ibibigay natin kay Tita Tess Molina. Sige, ako. Tita Tess. Sige, thank you Erwin. At saka shoutout ulit sa mga nanonood sa labas at saka shoutout sa Nova Town. Mag-order po kayo after this ha, mag-order na kayo. Yun, standard dyan. Sige po yung order nyo. Open po sila hanggang 12 o'clock. Standard dyan. Yes. Napakalupit, hindi po pa naman natitikman, pero yung staff namin na magsasabing napakasarap ng inyong dishes at saka mga menu, napakasarap. Na-experience namin yan. Recipe yan ni Chef Jet Umali. Ayan, ang shout nagbigay out ng standard sa Chef Jet. Oo, Jet pala. Sorry. Ito naman yung tanong ko kasi si Arvin, nabanggit mo na lang din yung standardization ng actual na yung output ng supplier which is part ng farmers. Pagka naman na standardize,
Ang normally kasing issue ng mga, lahat na na-experience namin in terms do sa customer, ang unang tinatanong nila karamihan, magkano ba price? So actually kung ika'y malupit na na sasabihin ko na kung ika'y yung chef na malupit, talagang you're not asking for how much it is. Bibilin mo 'yun kasi maibebenta mo ng magandang price. So ang karamihan ng mga customer namin, wala bang tawad. So magkano ba presyo niyo? Kasi si ganito mababang bigay namin, mababa ang kuha namin dito. So nagtatanong sila parati kung magkano ang price. So ang una naming problema talaga at sumakit ang ulo namin diyan, si Bert, si Saldi, si Erwin at lahat ng Batang Balintawak team at gano'n din sa forum. Yung unang lumalabas na mga issue ng mga restaurant at saka ng customer, yung pricing. So ano yung opinion mo na kasi nakakuha kami ng mga at least mga 12 na sa kabuuan ng bagsakan diyan mismo sa La Trinidad, diyan din sa Enbat, at saka diyan mismo sa Balintawak na main bagsakan. Merong at least mga more than 10 na klase ng pricing. Merong from retail, wholesale, at saka bulk. Pero may mga time na na-exploit ang pricing natin. So ano yung pwedeng sa palagay mo na maging, hindi naman solusyon, ano sa palagay mo ang pwede nating idea, ano ang idea mo para magkaroon na ma-prevent yung exploitation ng ng pricing? Kasi yung iba talagang last year, naramdaman natin yung pricing ng sibuyas halos ginto. So ano yung idea mo, Josio Advin, sa para ma-prevent ang exploitation ng ng pricing lalo na yung mga agricultural commodities sa Pilipinas? Okay. Thank you sa tanong na yan, Kasosyon Tess. Lagi ko sinasabi, para magtagumpay tayo, o ang ating bansa, 4 na entity ang kailangan magduktong-duktong. Number 1, yung entrepreneurship. Tayong mga enterprises. Number 2, kailangan maduktong yan sa gobyerno. Number 3, kailangan maduktong yan sa mga financial institutions o sa mga bangko. At number 4, sa masa, sa karamihan ng mga tao. Kailangan magduktong-duktong yung 4 na yan. Yan kasing problema sa pricing natin. Nasa ilalim pa rin kasi tayo ng hindi competent yung governing body ng Pilipinas. Kasi kailangan may mag-go-govern talaga. Kaya nga tayo bansa eh. Kasi kailangan may nag-go-govern. Kailangan yung gobyerno ma-implement ng maayos yung mga bagay-bagay tulad ng hoarding. Kapag binanipulate mo ang presyo ng isang produkto, bawal yun sa batas. Kasi sa supply and demand, pag nagtago ka ng supply, tataas ang presyo. Tapos linabas mo bigla, binenta mo ng mahal, lamang yung gumawa ng hoarding. Kaya bawal ang hoarding. Sino ba makakapigil ng pag-hoard? Wala namang mag-go-govern yan kung hindi. Siyempre, gobyerno. Hindi ko sinasabing gobyerno ang mali. Sinasabi ko lang, hindi natin masosolve yun kasi kailangan natin ng katuwang ng gobyerno. Hindi ako nagtuturo ng solusyon. May solusyon ako dyan personal, kahit hindi kailangan ng gobyerno. Ano yun? Walang makakatalo sa kalidad ng produkto ng isang supplier. Kahit pa sabihin nyo na, mas mababa itong presyo ng kalabang ko o kaya mas tumaas na, hindi na mabili ng customer natin. Kapag naman tayo ay supplier na naiintindihan natin ang customer natin, sa atin at sa atin yan bibili. Sino ba naapektuhan ng mga tumaas ang presyo sa sibuyas? Kung tutuusin naman, hindi naman talaga yung mga supplier ng Batang Balintawak ng mga negosyante. Ang pinaka-nasaktan talaga dyan, yung household. Pwede naman sila magtipid. Ang problema, pag tumaas ang presyo ng isang supply, pwede naman mag-demand ang mga negosyo na magtaas ng presyo kasi maintindihan naman nila na tumaas ang sibuyas. Yun nga lang, maapektuhan yung tinatawag kong masa. Dahil yan sa hindi stabilize yung ating governing body. Oo, nagtatrabaho sila. Saludo na ako doon. Nagtatrabaho ang ating gobyerno. Naniniwala naman tayo doon, di ba? Pero kung may pangyayari na ganun, may mali sa takbo ng ekonomiya kasi failure ng economic strategy yun eh. Kung bakit bigla may nag-spike na supply. Failure yun. Ang mga ekonomista kasi, pinoporsee nila yung future ng
ekonomiya para hindi magkaroon ng fluctuation na gano'n, hindi magkaroon ng irregularities. Pag nagkaroon ng irregularities, ang supply, apektado ang pambili ng masang Pilipino at saka pagbebenta ng mga negosyo. Magtuturo tayo, kasalanan ng mga ekonomista yan. O nandoon na tayo, may ibang may kasalanan. Pero tayo nandito sa entrepreneurship. Tayo nandito. Tayong kayang gumawa ng paraan. Paano? Paano tayo gagawa ng paraan? Tulad ng ginagawa nyo, Batang Balintawak. Kasi kung mabuti ang nasa gitna, kung mabuti ang puso ng mga middleman, walang mag-hoard. Kung ang Batang Balintawak ang gigitna, naniniwala ako, hindi kayo mag-hoard. Kaya kailangan ng negosyong mabubuting ang mga namumuno. Kailangan mabuti ang may-ari ng mga malalaking negosyo dito sa Pilipinas para hindi magkaroon ng irregularities, kasi tuwing may irregularities ang ekonomiya, tulad ng pag-spike ng presyo o may nawawalang supply, walang makuwanan, bigas man yan, sili man yan, kung ano man yan, kung mabuti ang nasa gitna, yung middleman na tinatawag, hindi magkakaroon ng ganun. Kaso pag salbahe yung nasa gitna, nakakita sila ng oportunidad, kaduktong dun sa mga kasagwat nila kung saan mang ibang entity, tulad ng entity ng governing body at saka ng financial institutions, pag nagsagwatan yan, ang magbabayad, yung masang Pilipino, yung masa, yung karamihan. Sino susolve niyan? Kaya entrepreneur ang pag-asa ng Pilipinas. Bakit? Kasi basta mabuti ang mga negosyanteng Pilipino, yung mga entrepreneur talaga sa Pilipinas, walang control ang governing body at saka yung mga financial institution para kontrolin yung supply. Bakit? Kasi it's dwell down naman sa morality ng isang may-ari. Morality ng namumuno. Pwede magkaipitan, oo. Kaya nga pag mag-isa ka lang na nandoon sa tuktok at inipit ka ng governing body at saka ng financial institutions, wala kang magagawa kung hindi sumunod sa scheme nila. Kaya ang dalangin ko, dumami tayong tunay na negosyanteng Pilipino kasi hindi na nila tayo maiipit sa gilid. Basta mabuti tayo, alam natin ang pakay natin, hindi mahirapan yung ika-4 na entity, which is yung masang Pilipino, susundin natin yung tama, kung ano yung mabuti. Malaking problema ang presyo sa raw material kasi commodity yan eh. Hindi yan finished product. Ang mga raw material tulad ng sibuyas, bigas, sile, yung mga yan, commodity yan. Kumikita yan sa arbitrage ng presyo kung kailan at magkano mo binili at kung kailan at kung magkano mo ibebenta. Doon sila kumikita. Wala ka namang idadagdag talagang malupit sa commodity. Bigas is bigas. Ang magdadagdag ng lupit dyan, pag ginawa mo ng yang chow. Kaso, sino naglalagay ng value na yon? Yung mga entrepreneur na yon. Yung naggagawa ng value sa mga raw materials. Kaso kung isa kang trader, isa kang supply chain ng negosyo mo, ang magagawa mo lang talaga para tumaas yung presyo, para mapalupit yung commodity mo, pataasin yung presyo sa pamamagitan ng kung anong magic ang gagawin mo. Hindi kasi nila iniisip na kaya nilang pataasin yung presyo ng binebenta nilang commodity basta pagpantay-pantayin nyo. Kaso ang utak nila busy kung paano iipitin yung supply. Paano itatago sa warehouse. Doon sila busy, yung utak nila. Matatalino sila. Kaso busy sila kung paano papataasin ang presyo nang wala nadadagdag na value sa produkto. Pues wag sila mag-focus na pataasin yung presyo nang walang nadagdag na value dun sa raw mats. Kasi may pwede silang gawin para tumaas yung presyo. Paano? Pagpantay-pantayin nyo. Yun lang, wala nang iba. Kasi mga restaurant dito sa Pilipinas, handang bumili ng mas mahal sa ibang bansa for the sake lang na pantay-pantay yung output. Pantay-pantay yung supply. Kaya yung mga trader na bumibili ng murang supply, binebenta ng mahal, kung gusto pa nilang pataasin yung presyo, kahit magtay sila ng dugo, hindi tataas yung presyo nun. Yun nga lang, gagawa sila ng magic, itatago nila yon para pag gumanang law of supply and demand, tataas ang presyo, saka nilang ibebenta. Manipulation ng market yun. Mali yun, labag yun sa batas. Pero, kung meron silang internal or personal profit doon, syempre,
Gagawa sila ng paraan para ma-execute yun. Eh, yun lang yung magagawa nila para lumupit yung produkto eh. Itagot, pataasin yung presyo nang wala nang dadagdag na value. Pwedeng pataasin ang presyo ng isang produkto. Walang masama magbenta ng mahal. Pero make it sure na may balupit kayong ginawa. Hindi ko sinasabing taasan ang presyo ng benta nyo for the sake na taasan yung presyo. Hindi ganun yun. Tataasan nyo yung presyo ng benta nyo kasi may dinagdag kayong malupit dun sa produkto. Malaking pinagkaiba nun. Ang mali, ang scam, ang katarantaduhan, yung tinaasan mo yung presyo ng isang produkto pero wala namang value na dagdag. Minanipulate lang yung merkado. Yun yung masama. Yun yung bawal. At kung hindi aandar ng maayos ang governing body na magpapacilitate ng hindi dapat ganyan, wala tayong magagawa. Kasi napakalaking problema ng presyo. Kaya ang Batang Balintawak ang isang may tsansang mag-solve niyan. Dapat pumosisyon ang mga mabubuting negosyanteng Pilipino doon sa gitna. Kaya lagi kong sinasabi, nagalingan nyo kung anong negosyo nyo ngayon. Kasi hindi pwedeng ako lang yung nandoon sa tuktok. Hindi lang isa, dalawa dapat yung kasosyong nandoon sa tuktok. Tataob tayo doon. Kailangan marami tayo. Mas mahirap tayo patumbayin kung madami tayong mabubuting negosyanteng Pilipino na nagtatrabaho para sa kapakanan nung ika-4 na entity, yung masang Pilipino. Hindi yung pampersonal lang. O, stop na muna dyan. Buti na naman akong 2 oras. Hindi ko naman live to eh. Kaya i-stop ko yung sarili ko. Ayos! Maraming salamat, Kasosyo Arvin. Erwin, shout out uli ka? Yes, shoutout po kina Freddy Gabon. Yan, shoutout kay Subascos Tigang, mga kasosyo. Ayan. Shoutout kay Rochelle Mendoza. Yan. Shoutout kay Jaron. Yan, marami pa sa patuloy na nanonood. And napakaganda nung topic and napakalupit nung nagsasalita eh. Oo. Lahat nakatahimik. I-round up ko. Marvin, baka may question ka kay Kasosyo Arvin. Wala Wala, naman po. Wala. Wala naman. Okay Ano ka naman. na, magpa-coach ka na. Na-discuss naman ni Sir Arvin ng maayos yung kailangan nating sagot. Kasi yun naman talaga ang dapat. Una nga, yung standardization. Di ba, lagi ko naman din sinasabi sa inyo yun. Kahit sa company, nag-i-start ang standard. Kasi kung titingnan natin yung malalaking restaurant or fast food chain, standard pa rin ang sinusunod nila. Kung wala silang standard, hindi sila magtatagal sa industry. Yun lang naman. Thank you, Sir Arvin. Napakaganda po ng mga sagot mo sa questions namin. Thank you, Marvin. May isa pa Baka akong si Jerry- duktong doon si- mga kasosyo. May Sige, isa pa akong Kasosyo duktong. Arvin. Kasi ito naman sa side nyo naman na Batang Balintawak. Kasi alam ko, kaya nyo tinanong yung about sa problema sa presyo. Kasi sa side ng business nyo, paano bibili itong mga customer namin kung nagde-demand sila ng presyo? So yung una kong sagot is basta yung standard nyo yan, kahit mahal kayo, kayo ang bibilan. At number 2, kailangan kasi talaga natin maintindihan nakaduktong ng entrepreneurship. Yung Batang Balintawak, enterprise kasi yan, entrepreneurship kayo na side na entity. Kailangan talaga ito maiduktong sa mga financial institutions tulad ng mga bangko. Kasi ang buong supply chain, tumatakbo yan sa tulong din ng mga financier. Diyan dadaan kasi mamumuhunan din yan. Hindi pwedeng maputo lang supply chain kasi kaya ganyan yung supply chain eh. May bumibili ng bulk, may bumibili ng retail, may bumibili ng mga pang-resell na. Kaya ganun talagang supply chain. Kasi mitigating risk yun eh. Yung mas malaking bumili ng bulk pero mas may puhunan, mas malaki naman ang risk niya. Pero may kaya naman siya mas kaya niya naman mas kumita ng madami. Ang punto ko, kung kayo ang gigitna, hindi pwedeng hindi nyo trabahuin na dumuktong kayo sa mga financial institutions. Alam ko nakikita nyo na may nagpopondo talaga sa mga malalaking transaksyon. Mapa gobyerno yan, mapa mga bangko o mga private entity, kung may oportunidad kayo na may pe-present sa kanila, may magpopondo at may magpopondo. Ang commodity business kasi katulad ng produkto nyo sa Batang Balintawak, para kayong stock market eh, para kayong cryptocurrency, para kayong gold, para kayong silver.
Kasi commodity kayo. Ang commodity, it is what it is. Kung ano yung produkto nyo, yun na yun. Naglalaro at kikita kayo sa pagtaas, pag-arbitrage ng presyo. Binili mo ng mura, bebenta mo ng mataas. Ngayon, kung may oportunidad kayong nakikitang paparating, halimbawa magpapasko at alam nyo by record, by the books, natataas ang presyo ng sili, ganito, halimbawa alam nyo. At wala naman kayong pondong bumili ng toneladang sili. Meron diyang mga grupo na may milyon-milyon na pera. Ipe-present nyo na yung oportunidad nyo. Hindi pwedeng mawala yon. May ganon. Hindi nyo pwedeng solohin ang cash flow sa klase ng negosyo pinapasok nyo. Kailangan kumita ng mga financial institution kasi trabaho rin nilang ipagamit ang pera nila sa mga tulad natin. Kaya kung hindi nyo pa tinatrabaho yung financial institutions na magbibigay ng finances o magfi-finance dun sa supplier nyo, pag kayo gumita, may chance kayong kumita rin dun. Kasi kayo nagduktong ng opportunity eh. So kumikita na kayo sa pagsusupply ng produkto, kumikita pa kayo sa pag-finance nung sinusupplyan yung customer. So kung makikita nyo, lahat ng negosyo, nagiging bangko din yan sa future. Eventually, kasi kaya nating magpaikot ng pera. Gaya ng lagi ko sinasabi, ang trabaho na entrepreneur, magpaikot ng pera, ng currency, ng peso. Bakit? Kasi kaya nga currency, para dumaloy. Yan ang trabaho ng entrepreneur. Magpaikot ng pera. Kaya every time na nagpapaikot ka ng pera, may karapatan kang kumita. Kasi ang bangko may pera doon. Hindi nauubusan ng pera ang bangko. Ang nauubos, yung entrepreneur na nagpapaikot ng pera doon. Walang sino man sa loob ng bangko ang kaya magpaikot ng pera. Ang kaya lang nila maglabas ng pera. Entrepreneur ang nagtatrabaho doon. Magpaikot ng pera ng ekonomiya ng Pilipinas. Pag bumilis ang ikot ng ekonomiya natin, ng pera, mas maraming Pilipino nakakaramdam na mayaman sila. Pero kapag bumagal ang ikot ng pera sa Pilipinas, dahil maraming nag-iipon, dahil maraming naglalabas ng pera sa Pilipinas papunta sa ibang bansa dahil mas safe doon, lumiliit ang currency natin. Mas maraming nakakaramdam na ang hirap ko ngayon. Walang dumadaloy na pera. Walang bumibili ng produkto kasi nagsishrink yung economy. Yung peso natin, kumukonti yung daloy. Kaya every time na magpapaikot kayo ng pera, may chance din kayong kumita kasi yun nga yung trabaho natin. Hindi gumawa ng produkto lang. Hindi magbenta lang. Magpaikot ng milyones kasi yan ang makakapagbigay ng pakiramdam sa buong maraming Pilipino na gumiginhawa sila. Kaya nung pandemic, parang ang gaan lalo ng buhay. Sino naka-experience nun? Kahit na nasa pandemic tayo, pero mas magaang ang buhay nung naka-lockdown tayo. Bakit? Alam nyo ba bakit? Kasi nagpadaloy ng maraming peso sa ekonomiya. Maraming nagba-buy and sell. Tandaan nyo, nung nag-negosyo kayo ng pandemic, mas marami bumibili, di ba? Mas pakiramdam nyo, mas mayaman kayo ng pandemic kesa ngayon. Bakit? Kasi ngayon, nagsishrink na naman yung ekonomiya. Marami na naman nag-iipon kasi takot sila sa nangyayari ngayon sa national natin. Mas takot ka sa bansa mo, mas mag-hoard ka ng pera. Yun na naman, mas nag-hoard ka, mas maghihirap yung masang Pilipino. So ang punto ko, kung nahihirapan ng customer nyo sa pagbili ng supply nyo, kailangan nyo rin trabahuin, Batang Balintawak, na tulungan sila financially. Kasi kayo yung kayang mag-demand ng maraming order para iharap sa mga financial institutions na ito yung opportunity, pwede nyo itong pondohan, pwede kaming mangutang para dito dahil malaki ang tsansa na magpa-profit ito. Huwag kayong matakot doon. Nag-gets ko yung problema nyo eh. Na-concern kayo sa mga customer nyo na walang pambili. Sino magte-take ng risk? Kung gusto nyo tulungan ng mga customer nyo, pwede nyo i-take yung risk. Ibig sabihin, kayo magpopondo sa kanila sa pagbibigay ng 30 days, 90 days, sa pagbibigay ng yun para umikot yung ekonomiya. O gusto ko lang, alam ko na sabi ko na sa inyo to, kaduktong talaga ng Batang Balintawak yung financial institutions. Kailangan yung matrabaho yan. Marami kayong cash flow. Yan ang hinahanap ng mga financier, ng mga financial institutions. Kaya tignan nyo yung oportunidad na yon. Mas malaki kayong cash flow kaysa sa mga customer nyo. Bakit? Yung raw mats kasi lagi yan eh. Lagi yan. Kaya pag natulungan nyo yung supplier nyo sa finances,
cash flow din sa inyo yun. Pero syempre, sino may kakayanang humawak ng risk? Risk yun. Humahawak ka ng debt. Humahawak ka ng utang. Humahawak ka ng investment. Risk yun. Kaya sa entrepreneurship, palakasan ng loob. Hindi ka mang-i-scam. Hindi tayo nang-i-scam. Nagpapaikot tayo ng pera sa ekonomiya. Yun ang trabaho nating entrepreneur. At kung sino nagpapaikot, kahit pahila-hilata yan ang may pinakamalaking risk. Kaya yan ang may pinakamaraming kumikita. Yung mga nag-iisip lang kung paano papaikutin yung pera ng ekonomiya. Kasi hindi yun madali. You shoulder the risk para tulungan yung customer mong makabili para makapagbenta sila sa mga customer din nila. Pag pumutol yung supply chain, anong mangyayari? Wala silang pambili ng supply. Wala silang pambebenta sa customer nila. Hihina yung cash flow nila. Magbabawas sila ng tao. Yung isang tao tinanggal, isang pamilya nun ang hindi kakain ng maayos. Yun ang duktong nun. Kaya sinong makakatulong, sinong dapat tulungan, it's up to us kung kaya ba nating tumulong at i-shoulder yung risk. Batang Balintawak, dalawang side yan. Lahat ng negosyo, dalawang side lagi yan. Yung service at produkto at pangalawa, yung financing capability mo. Kaya mo bang i-finance yung customer mo? Kaya mo ba yun o hindi? Or may financial institutions partner ka ba na kaya mag-finance doon sa opportunity, doon sa transaction? Hindi laging galing sa pera ng negosyante yung pera. Hindi laging ganon. Kahit anong malaking project, malaking building, malaking condominium, hindi galing sa bulsa nung may-ari yung pang-finance nun. Kaduktong yun sa financial institutions. At lagi ko sinasabi, 4 yan na entity na pagtatrabahuan natin pagduktong-duktungin. Entrepreneurship, yung ating mga negosyo, gobyerno, financial institutions, at saka masang Pilipino. Pinaulit-ulit ko yan kasi pag na-figure out niyan, marami na tayong magtatrabaho paano pagduktungin yan para mabigyan lalo ng benepisyo yung masang Pilipino na aamig nung benepisyo na yun. O sige, tama na muna doon. Basta yun yung pangalawang sagot ko doon sa tanong nyo about sa problema sa presyo. Dalawang side yung sagot kasi dyan Sa side nyo, para sa inyo, at saka sa side ng customer. Ayos! Ayos. Ayos, kasi si Arvin. Ayos, Ayos na ayos na ayos. Ayos na ayos. Yan. Ayan, Thank you. maraming salamat. Jerry, may question ka? Sir Jerry. Okay lang, no? Wala po. Thank you. Start din Sir Jerry. Ang gawin nyo sa susunod, Batang Balintawak, magharap kayo sa akin dito ng nasa hanay ng gobyerno. Pagharapin nyo kami. Pag-usapan natin yang himutok ko bilang isang negosyante at ano talaga magagawa nila. Pagharapin nyo kami, wala akong problema doon. Kasi naghahanap tayo ng tunay na solusyon at paano tayo magtutulong-tulong dyan. Walang isang tao, isang negosyo makakasolve nito. Pababa tayo ng pababa sa listahan. At tayo na ang nasa hanay. Ikaw, ako, tayo. Pag hindi natin ito trinabaho, yung susunod na henerasyon magsasaper. Kaya pressure na ako na ma-figure out natin to. At dumami tayo mga tunay na entrepreneur talaga. Dahil tayo na Tayo na yung nasa hanay. Hindi na yung mga magulang natin. Tayo na. Tayo na harap nito. Dahil kung hindi, kawawa yung ating mga anak. May assignment na ako kasosyo Arvin. Salamat sa assignment. Ganap na So, paano yan? Kukontakin na ba natin si Mayor sa Aritaw o yung governor ng Region 2? Pwede. Tita Tess. Ano naman sila? Yung mga LGU naman actually kasosyo Arvin, marami ng na nakakita ng vision and mission ng Batang Balintawak and open na silang magdugtong. Hindi lang namin alam kung ready kaming idugtong pa. Pero dahil nga na-suggest mo yung kasosyo Arvin. Hindi pa ready. Na-suggest mo yung kasosyo Arvin at least dito sa forum na to mapag-usapan yung bagay-bagay na gano'n. And hoping makabuo tayo ng isang solution or execution plan kung paano ba masosolve yung mga isyong kinakaharap natin between dito sa price. Ang dami talaga Kung pag-uusapan yung problema lang. Ang ganda, nakikita ko yung future ng forum nyo. Since kayo nakatutok sa agri, no, pwede kayo mag-focus sa pagpapacilitate ng conversation.
ng mga entrepreneur at saka nung mga ibang entity which is nung mga governing body, mga gobyerno at saka nung mga bangko. Kasi napakarami talagang programa na hindi lang alam nung mga nasa enterprise. Pero kung kayo ang magiging platform na yon, ang stage na yon, para tulad yan, alam ko may alam kayo na, may ganung programa pala, may ganun pala. Pagharapin nyo itong mga may programang ganun at saka yung mga dapat talagang pagsilbihan ng programa. Ang nangyayari talaga sa katotohanan, sila-sila lang yung nakakaalam ng programa. Bakit kaya sila-sila lang? Kayo na sumagot kung bakit sila-sila lang nakakaalam. Kaya kasi mas maraming nakakaalam, di mas hindi sila makakuha ng programa. Yun ang problema eh. Hindi nila mailatag sa ika-4 na entity na masang Pilipino, ano ba yung programa? Bakit hindi namin maintindihan yung programa? Paano mo maintindihan? Sulat lawyer yun pag binasa mo. Paano mo maintindihan? Hindi ka makapasok sa pinto kung kailan ina-announce yun. Kung magiging stage ang Batang Balintawak para yung mga programa talaga na napakadami ng gobyerno, dumaloy talaga sa dapat daluyan, you change the world na nun. Sure ako doon, Batang Balintawak. Yun pa lang ang gawin nyo. Hindi ko na yun magagawa kahit alam ko dapat yun gawin. Kaya dalangin ko na dumami ang kasosyong malupit na gumagawa ng content. Kasi kanya-kanya tayo ng market na pinaglilingkuran. Hindi ko na kayang paglingkuran yung mga farmers. Hindi na. Hindi ko na kayang paglingkuran yung mga artista na community, yung mga inventor. Hindi ko na yun kayang mapaglingkuran. Ang dalangin ko na lang, dumami yung mga kasosyong nagnenegosyo talaga at bawat isa sa atin maging daluyan ng katotohanan. Ano ba talagang nangyayari doon? Ano ba talagang meron doon? Ilatag nyo sa salitang kanto, ilatag nyo sa salitang normal. Hindi sila lang nakakaintindi. Maganda yung maging future ng Batang Balintawak Forum podcast nyo. Pagharapin nyo, ipalatag nyo dito. Harapin nila ako. Joke lang. Malapit, Galit malapit. no? Hindi ako galit. Hindi pa ako galit. Kayo naman. No? Malapit yung idea So, meron na na yan. tayong Tita, dalawa na potential na isang manager ng bangko at saka isang LGU na, whether yun ay sa government, katulad ni Erwasan, tsaka si ang business development side ng local government ng Aritaw. So, pwede natin siyang kuhanin, para magharap-harap na tayong 4 dito. Tsaka kuhanin niyo si Sir Monchit. Tsaka sa logistics. So, meron na tayo. Yun na lang. Yung mahirap kasi pagtagpuin lahat sa isang room kasosyo Arvin Dahil Yes, alam one ko at a mga time. busy One lahat, problem at a time. One problem Oo. at a time. So, yun. Okay, Maraming basta may salamat. alam kayong programa, di may speaker na kayo. Maghanap kayo ng isang agri entity na yun ang negosyo nila na magbebenepisyo dun sa programa. Pag pinagharap nyo yun, on the spot yung tanungan, pati yung mga nanonood, natututo na, okay, ganun pala para ma-qualify doon. Yung pala, may ganun pala. Para buo yung storya ng inyong segment. Unahin nyo maghanap ng programa. Tapos, imbitahan nyo yung nagpapacilitate ng programa. Tapos maghanap kayo ng magbebenepisyo ng programa na yun. Para real time, makakwalify kung pasok sila sa programa o hindi. Napabilis pa ngayon yung process. So, ayun, nakakuha na ako ng standard. Magaling. Thank you. Maraming salamat kasosyo Arvin. Pero merong Okay. gustong isa kaming staff na gusto kang ma-meet. Kasi, Si Senator Ana de Leon pala yan eh. Si Senator Ana de Leon. Magandang hapon po. Ginang Ana de Leon. Mas maganda po kayo sa hapon. Ayun hello, Nandito Michelle. nandito na Commission of Agriculture of Tondo. Joke lang po. Welcome kasosyong Ana. Welcome po. Thank you. Romel, kasi ito, fans ka niya, fans mo siya pala, kasosyo Arvin. Sinusundan ka ng batang ito. Ang kanyang background talaga, farming. Napakasipag na bata. So, pakilala ka, Romel? Hello po. Ako si Romel Piñas. Mahinig boses mo, Bobby. Kasi pag may mga ganyan, lagi akong sinatag. Lagi akong nagugulat. What's up, Romel?
Maraming salamat. Sir, na-meet ko kayo na Ano, nakapasok? personal na rin kasi Ano nagkaroon naman? ako ng oportunidad na Hindi ko mapasama isin dito ko sa lang. Batang Balintawak. Wala, iba yung kanila. Parang ganyan din tambay. Kadalada. Simula pa noon, Sir Arvin, nung nagbablog ka mga year 2018, ay nakasubaybay na ako sa mga vlog mo sa YouTube. Kaya kahit Ay, wow. simple lang yung trabaho ko, medyo namulat na ako sa nais mong yung entrepreneurial talaga yung magiging solusyon sa dito sa ating bansa. Kahit Yes. kumbaga, ang tingin ko kasi sa sarili ko mababa lang pero naghahangad ako ng mataas. Mm. Kasi yun lang ang mga naranasan kong mga trabahong pan lang siya eh. Talagang mababa lang yung sahod pero sa mga naging experience ko sa trabaho, hindi na ako tumingin doon sa sahod eh. Kumbaga doon na lang sa opportunity katulad nga nung ibang pinakatumbok doon sa mga itinuturo niyo na Mm. hindi lang doon sa sahod, kumbaga yung sa matutunan din. Ganun ko na lang kumbaga ganun na lang na motivate yung sarili ko. Yun lang, marami akong gustong sabihin pero ngayon na nagpapasalamat lang ako na personal akong naka-attend sa ganitong forum. Maraming salamat. Salamat sa pagsubaybay, kasosyong Romel. Galingan mo dyan sa BBM, ha? Galingan mo. Thank you. Galingan Okay, nyo. thank you. Kasosyo Ana, pwede ka na magsalita ngayon. Si kasosyong Ana. Hello po, kasosyong Ana. Mag-open ka sorry na rin po, ng wala camera naman. mo. Wala naman po akong nakalimutan ko lang i-mute. Nagagalit siya, lagi daw siyang nakatag. Tinatag kasi kita, Nanay Ana, pasensya ka. Hindi. Sabi ko, nagugulat nga ako, nakatag ako lagi, oh. Sabi ko gano'n. Kaya pa nakikita ko sila. Kala ko nga Zoom meeting. Naalala ko pala sa bibi. Sabi ko lagi, buti nga lagi nila akong tinatag eh. Yun lang, wala naman po ako sasabihin. Good afternoon lang. Magandang gabi sa lahat. Nakikinig lang. Okay, thank you. Ayan, Erwin, nasa na tayo, Erwin? Yun, gusto ko lang muna, shoutout yung mga nag-send ng stars po natin. Si Kasosyo Dayan ba? Kasama. Si Kasosyo Richard Paler and Marisa Chili ng salamat po sa pag-send ng star. And shoutout po kay Ma'am Dayan Lois, Kasosyo RB nanonood po. Si Ma'am Dayan. Ay, Ma'am si Dayan. Ma'am Dayan. Yes. Ang aking legal partner yan. Yan. Yun, shoutout sa Estelito Ridad, Jeff Cinco, Freddy. Yan. Ang dami po nanonood ngayon and yun. God bless po sa inyo. Salamat po sa sa pagtutok ngayon sa ating forum. Yan. God bless. So, Ayan. proceed tayo sa third question, tita. Yung third Uy, question natin. Anong question? Tapos na Marami tayo. na nasagot na question. Siguro, Kaya nga, sobra-sobra na eh. Kung baka baga yung abutin question pa tayo na natin, 2 oras. Siguro, kasi syempre, alam natin, precious ang time ni Kasosyo Arvin. Kaya, unang-una, magpapasalamat ako sa iyo na nandito ka. Personal na na-appreciate ko talagang hindi ko matatawaran ng isang Kasosyo Arvin. Ikaw ay priceless na tao. Napaka-priceless mo sa amin. Yung hindi ko pwedeng maibigay sa yung buong mundo kasi hindi yun nakatumbas ng kung meron pang pwedeng ibigay sa iyo na mas higher than sa buong mundo hindi ko naman pwedeng kuhanin ang stars at saka ang moon para i-offer ko sa iyo kasi mahal na mahal kita. Thank you po, Kasosyong Tessa Tiwala. Napaka-priceless yung boat mo na nandito ka within an hour, napakarami namin natutunan. So normally natatapos kami within an hour. Kung gagawin na ba natin yung ngayon? Meron kasi kaming Kasosyo Admin sa lahat ng mga viewers saka nagsishare sa amin. Meron kaming isang maliit na raffle lang naman. Yung second at saka third na raffle namin which is yung yung sa full body massage. Kasama ka din doon. Yung mga Wow! namin, merong mga ticket Sana manalo. Oo. Sana manalo.
Meron ticket at saka Wala nga. meron kaming parapol. In-extend po namin ito, yung trip to Siargao, kasi marami pang gustong sumali. Sabi nila napaka-short naman ng notice nyo. Gusto rin naming i-share at saka makasali dun sa raffle na yon. So, yung trip to Siargao po na sponsored by Batang Balintawak through Integrated Bagsakan Multi-Agency Collaboration Group, pa po namin yun, pero sa araw po na to, idodraw po namin yung full body massage at saka yung air show sa Clark City. I-announce na lang natin mamaya, Erwin o Saldi, ano bang plano dyan, Sir Bert? Wala kang sound, Erwin. Another live po siya para i-rotate po yung roleta po, yung roulette Sige, na i-rotate na para lang dun natin. po makita and mai-announce kung sino yung yung mga nanalo po dun sa parapol po. Okay, sige. So magra-round up na tayo ngayon. Last word na lang, Kasosyo Arvin, para sa Batang Balintawak at sa mga viewers natin, kung meron ka man na last word. Muli po, salamat sa pag-invite sa akin dito. Kita nyo naman, hindi tayo lumalabas sa mga podcast, Maselan tayo sa ganyan. Pero para sa mga kasosyo, syempre, all support ako sa inyo. Kung may tutulong ako, maambag, andito lang naman ako doon. Saka, praying na magampanan ng Batang Balintawak yung mission na inangkin nyo. Huwag kayong papabigay sa mga challenges. Marami yan sigurado. Lalo na yung babanggayin nyo, institusyon yan. Yung aayusin nyo pala, institusyon yan. Yung pag-aayus-ayusin nyo sa hanay nyo, hindi yan madali. Pero tansyahin nyo na ilang dekada yan. Pero pag naitama nyo yan, henerasyon yung maiaayos natin. Ang tagal ng problema niyang agri natin. Batang Balintawak na yung nakikita kong tatrabaho dyan. At huwag kayong mahiya lagi lumapit sa grupo natin, sa akin, personal, dahil dalangin ko na magtagumpay kayo at maging ehemplo yung sinisimulan nyo ngayon. Yung ginawa nyong pattern ng tulungan, yan mismo yung gusto ko. Mga kasosyo nagtutulungan, yung tunay na tulungan, hindi yung invest-investan lang. Yung talagang tulong, yung abilidad mo, utak mo, yung suporta mo, yan yung tulong na na-envision ko noon pa. Yan eksakto yan. Yan ginagawa ng Batang Balintawak, ginagawa ng ibang mga kasosyo na nagtutulungan. And iba man nagpi-fail, pero yung mga lumalaban pa din, umaasa pa rin ako na tama yun. Tama itong ginagawa natin. Hindi man ganun kadali. Matagal man ang resulta, pero yung impact naman mas malaki at mas malalim. Glory to God sa lahat ng mga success na natatamasa natin ngayon. Siyempre, hindi natin magagawa kung wala yung guidance ni Lord at saka yung support niya sa atin emotionally. Kasi yan yung kalaban natin mga entrepreneur Yung biglang laki ng problema, biglang tagumpay, nakakapraning yan. Pero dahil sa guidance, siyempre ng mas higher sa atin, natatawid natin ito. Ituloy lang natin na maging mabuti tayong mga entrepreneur, hindi tayo magkakamali ng hakbang. Bumabagal man, pero laging kabutihan yung ating mga hakbang, hindi tayo magkakamali doon. Yun lang po mga kasosyo. Muli, salamat po. At shoutout sa mga kasosyong nanonood, sumusuporta sa mga kanya-kanyang negosyo natin. Salamat po. Glory to God. Yun lang po, kasosyo Tess, kasosyo Erwin. Thank you, Kasosyo Arvin. Jerry, meron ka sasabihin? Thank you po, Sir Arvin. Thank you po. Marvin? Si Marvin? Yun po. Thank you po ulit, Sir Arvin. Ayan. Walang sawang pagsuporta sa BBM. Thank you. Yes. God bless po. Okay, thank you. Ikaw na, Yes. Erwin. Last na. Ikaw na. Ikaw na yan. Thank you. So, ayun, muli, kasosyo Arvin, salamat dun sa mga baon na prinsipyo. And yun, di namin sasayangin yung execution. Sa execution namin, ipapakita yung na ginagamit namin yung prinsipyo na natutunan namin sa Social Malupit Group, sa Tambayan, sa yun, tawag dito. Giniginto ko siya ang aral para doon sa journey na ginagawa namin sa Batang Balintawak Marketplace.
Yun. Alam ko talaga suntok sa buwan tong pinasok naming field, pero dahil meron tayong kasosyo malupit group, merong team, may core team, and nandyan yung Lord para gabayan tayo dito. Alam kong malaking pag-asang magtagumpay ito. And Amen. muli sa lahat ng sumusuporta sa mga kasosyo, sa iba pang viewers ng Batang Balintawak, sa mga clients, sa supplier namin, sa farmers, sa mga LGU, kasosyo, sa mga kasosyo pang gustong kumonek sa amin, hayaan niyo po, inaayos na po namin ang legal way para maging legal na connection po yung magagawa natin in the future po. And po, tita, salamat po ulit kasosyo Arvin. God bless po and more power sa mga business. Nova Town, kumpare forever, papuntahan po, sureball na masasarap ang pagkain dyan. Ako mismo natikman ko yan. Yan, God bless po. Thank you pala sa mga star senders natin, sir. Pa-thank you tayo. Mga star senders, marami tayo. Thank you po sa inyong lahat. Yes po. Shoutout sa mga ulit, Ma'am Marisa. Yan, si Sir Richard. Yan, marami pa po. God bless po sa inyo. Salamat sa Ay, na-start po pala natin ay hindi sa amin mapupunta po to sa One Seed One Nation namin na gagamitin natin sa mga project sa ating farmers na matulungan sila pabalik. Yung mga stars na to, sisiguraduhin namin may value na mapupuntahan. Hindi mapupunta sa kamay namin or sa material na bagay lang. So, pa-support po kami ng One Seed One Nation in the future po. I-release din po namin yan. Salamat po. Tita Tess, sige po. Okay, sige. At saka maraming salamat po sa aming mga customer. Kung gusto niyo pa pong mag-order, kontakin niyo lang po ang Batang Balintawak o mag-subscribe at saka mag-login sa www.batangbalintawakmp.com. Yun po ang aming website. At kung gusto niyo pong personal makontak, kontakin niyo po si Erwin Negrito at saka si Jerry Larcia. Marami pong salamat at maraming pong salamat sa mga suppliers at saka sa logistic at kanunin po sa mga supporters namin na nandito. So, marami pong salamat. God bless you po sa inyong lahat. At Kasosyo Arvin, maraming salamat sa iyo. Nagsa-sign off po kaming lahat. Kita-kita kids po tayo uli next Wednesday, 5 to 6 ng hapon, Philippines time. So maraming salamat. Kasosyo Ana, baka gusto mong mag-wave at saka magsalita pa ng last word and then you can say bye-bye. Nakakaloka. Wala, hindi nakita ko lang kasi nagka-appear sa akin yung ni Sir Marvin. Kaya sabi ko, ay, ano ba sasabihin ko? Wala, thank you. Kasi Thank you. marami naman ako natututunan dito sa Batang Balintawak. Basta sa lahat na sinasalihan ko, marami ako natutunan eh. Lagi ko sinasabi, pwede naman tayo makinig sa lahat. Choice na natin yung kung ano pipiliin natin. Yung nakakatulong sa'yo or yung nakakasama sa'yo. Laging tayo yung may choice, di ba? So, hindi totoo yung kaya ka naging ganun or dahil sa ibang tao or whatever. Decision mo yun kaya ka naging ganun. O decision natin kasi lahat kung ano tayo in the future. Yun lang po, maraming salamat. Thank So, you. ayan, thank you Kasosyo Ana. Maraming salamat. Maraming salamat din kay Bert sa ating IT, sa SOCMED, sa Lizalde Negrito. Shout out sa kabuuan ng operasyon ng Batang Balintawak, kay Nina, kay Christina, kay Romel, kay Jos, kay Sir Dennis, at saka kay Ma'am Carol. Hello, kay Ma'am Carol. Join in ka sa susunod. So maraming salamat po. Thank you. God bless you. Bye-bye. Ay, di tayo nag-picture. Kasosyo Erwin. O yan, dito pa naman po. Pwede po ba tayo mag-picture lahat? Pa-open po ng camera. Yes. Thank you, Kasosyo Arvin. Opo.